gustong magsimulang mag-low carbohydrate diet, ito ang magandang unahin yung kakainin. Ito ay pinagsama-samang gulay na pinaniniwalaan at proven na may low carbohydrate content. Unang-una ay mag-isa muna ng garlic at onion para sa flavor at para mapabisa pa ang nutrient content ng mga low carbohydrate vegetables na to. Hinugasan ko ng husto ang mga vegetables na ito kasi yun ang importante. So ito na yung unang vegetable. Ang cauliflower. Ang cauliflower daw ay merong 5 grams na total carbs, pero kapag ima-minus mo yung 2 grams na fiber ay meron siyang net carbs na 3 grams. Ay, ba't parang sunog yung onion niya at yung garlic? Okay lang yung garlic na medyo sunog, pero yung onion mapait pag sunog yan. Tanggalin ko lang yung sunog. At ito naman ang broccoli. Ang broccoli ay meron daw 7.2 grams na total carbs, pero kapag ima-minus yung 3.2 grams na fiber ay meron siyang net carbs na 4 grams. So ayan, pagsabayang ilagay yung broccoli at ang cauliflower. At kapag nakikita nyo medyo tender na yung broccoli at cauliflower ay pwede nang ilagay yung next na low carb vegetable. Lagyan ng konting tubig kapag nadra-dry yung vegetables. Ang pangatlong vegetable na ihahalo ko na may low carb content ay ito namang cabbage. Ang cabbage daw ay mayroong 3.91 grams na total carbohydrate. At kapag ima-minus yung 1.61 na fiber ay magiging 3.34 net total carbohydrates na siya. Approximately per cup ang measurement ng total carbohydrates ng mga vegetables na ito. So ayan, kapag medyo luto na yung broccoli at cauliflower ay ilagay na yung cabbage para hindi ma-overcook. Timplahan na ng asin at kung gusto nyo ay pwede namang lagyan ng durog na pamienta. At kung ang nasa isip nyo ay pwede bang lagyan ng pork ay pwede po. At hindi affected ang carbohydrates content ng mga ito. Low carbohydrates pa rin. So, sa cabbage, cauliflower at broccoli, anong vegetable ang may lowest carbohydrate content? Ang sagot ay ang cabbage. Correct kayo dyan. That's all for today and thank you for watching. Kain na tayo.